Yan, hello guys, welcome ulit sa ating channel. So bibisitahin lang po natin itong Kamuning Footbridge o New Kamuning Footbridge. Kasama na po yung bus station. Yan, today po ay Sunday, March 8, 2026. Yan, samahan nyo po ulit ako, silipin natin yung magandang Kamuning Footbridge. Itong footbridge na to ay official na binuksan po ng March 5, 2026. Diba? Pinanganahan po ito ng ating Pangulong si PBBM. Itong footbridge na to. Tapos naging official na po, officially pagkatapos ng inauguration, official na pong bukas po sa public po itong footbridge na to. Yung bagong Kamuning footbridge na connected po sa bus station. Dito po sa baba matanaw po natin yung Kamuning station po, etong bus station. May footbridge na, tapos meron din po station. Di bali dual purpose po, at saka ito din po ay connected din po sa MRT3. Diba, para sa mga gusto sumakay din po dito na mga galing po dito sa sumakay po ng mga bus. Ayan, so tatlo po yung purpose niya. Pwede pong daanan, pwedeng sakayan po ng bus, pwedeng din pong sakayan ng MRT station. Ayan, maganda din po yung mga building na nandito, tapos may mga halaman din. Etong ating pedestrian lane o sidewalk, ito pala ay bagong pintura mga guys. Ayan, ang ganda ng pagkakapintura niya, kulay red at saka kulay puti po. Ito naman po ang lumang footbridge naman po na tinatawag naman pong Mount Kamuning Footbridge. Di ba, itong footbridge na to ay nagkakahalaga po ng 10 million pesos. Di ba, natapos po ito noong 2018. Di ba, ang purpose lang naman nito ay daanan lang din naman po ng tao. Then wala naman po ito connection para sa busway o maging sa MRT. Kumbaga ginawa lang po ito para magkaroon lang po ng daanan yung ating mga kababayan. Pero ayan, makapansin nyo po na sobrang taas. Yan, di natin alam kung sino nakaisip nito at bakit ganito po yung design. Kung pwede naman pong gawin yung katulad nito na idudugtong na lang po malapit naman po sa MRT3. Yan, di ba nag-sample po na umakyat yung ating Pangulo dito sa taas po ng footbridge, at na-experience niya din po na umuuga nga talaga pagka nandito ka na sa tuktok. Yan, itong footbridge na to wala pong kabubong-bubong, puro baka lang, napakasimple lang po. May makikita din naman tayong CCTV, pero kung umulan naman po, tiyak na mababasa tayo. Yan, sabi daw nila once na maging okay na daw po yung ating new Kamuning footbridge, posibleng sirain na daw po etong footbridge na to. Babaklasin na po, babakalin na po. Kaya habang nandito pa po, try po natin umakyat-akyat para at least na-experience man lang natin. Nakakyat po tayo dito sa mataas po na footbridge. Ayan, di ba? Yan, para sa kanila na nagpagawa na ito, parang okay na to. Kumbaga may madaanan lang yung mga kababayan natin, ayos na. Pero parang hindi ko lang alam kung pinag-iisipan ba talaga nila ito, kung makakatulong po ba sa mga may kapansanan katulad po ng PWD o kaya mga senior citizen na maaari naman talaga mapagod. Pero siyempre sa mga kabataan naman, okay pa naman, makakaakit pa naman sila ng maayos dito. Ayan, kumbaga parang exercise na lang din. Ayan, so tara guys, akyat na tayo dito sa mataas na footbridge na mamimiss natin once na ito ay giveaway na. Tara, let's go.
Yan, ilang step din to mga guys. Kaya may ano pagitan para at least pwede ka pa makapagpahinga. Kasi yun naman po yung bagong ano Kamuning footbridge na connected naman po sa bus station at saka sa MRT station. Pag nandito ka naman mga guys, maganda din naman yung mga view dito. Makikita mo yung paligid dito sa area po ng EDSA. Yan, next, akit na tayo sa pinakatamataas. So, ilang step kaya to? Sa 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 25, so 25. Forty-four step po pala to. Yan, ganun po siya kataas. 44 step. Yan, medyo napagod lang po ako. Yan, pag nandito ka sa taas, ito na po yung pinaka view nya. Diba, ang ganda. Tapos umuuga-uga lang po siya. Yan, medyo nakakalula lang din po dito, no, sa taas. Pero ang ganda po ng view nya pag nandito ka sa taas. Makikita mo yung mga building sa paligid na itong footbridge na to. Kumbaga nakikita mo yung magandang view. Yan, baba na tayo guys. Yan, baka ito na din yung huli natin pag akit dito sa Mount Kamuning Footbridge. Yan, may mga konting basura lang naman meron dito. Pero hindi naman siya cute etong lugar na to. Yan, tapos dito naman tayo akyat mga tropa kids dito sa bagong Kamuning footbridge at saka station. So, ayan. So, dalawa po bus station. Hindi lang po ito puro footbridge lang ang ginawa, kundi meron din po tayong bus station na kokonekta sa mga biyahe po papunta po ng PITX o Monumento. Hindi lang po dual purpose ito, kundi triple purpose kasi pwede din po tayo sumakay sa MRT3. Yan, tara, akyat na tayo mga tropa. Yan, tapos may mga warning pa dito na kulay yellow at saka black po. Yan, tapos yung elevator din natin ay naka glass naman. Ang ganda ng elevator nya, no, transparent, tapos glass na makapal. Ano ata to, fiberglass. Yung maganda din dito, meron din pong halaman yung paligid. Saka hindi din nakakapagod akyatin mga guys. Compare dun sa kabila, sa Mount Kamuning, makapagod kang umakyat. Pero dito okay lang naman. Tapos ito, maliwanag din po dito pagkagabi. Maganda din naman po yung ceiling nya. Tapos yung bakal din naman po, makakapal. Tapos yung ating railings din okay din naman po, yung hand railings, ayan, maganda siya, diba? Tapos may signage din po dito na Kamuning Kamuning, tapos ano, busway station, diba? Hindi lang po ito naka-glass yung ating footbridge, kumbaga, o ano,
open area siya. Yan, kaya mahangin din po. Yan, yung tawiran po dito sa MRT, hindi pa rin naman po sinasarado. Naka-open pa rin po siya para sa mga kababayan natin na galing po doon sa MRT station na gusto po mag-bus naman. Ayan. So hindi pa rin po siya nakasarado. Yan, ito po atang lifter mo, hindi pa po ata kompleto, no? Hindi pa fully operational yung wheelchair lift. Ayan. Tapos yung mga signage po nakapapel pa lang, maging etong wheelchair lift, baka sa susunod papalitan yan na maging plastic na. Yan, maganda po yung pagkakagawa ng ating footbridge, diba? Napakadaling akyatin at saka babain, walang kahirap-hirap. Yan, meron po tayong step naman para sa baba, tapos may daanan naman po tayo yung hindi na po tayo bababa. Ito, may daanan naman po yung papunta naman po sa bus station naman. Tapos ito naman po yung papunta naman po sa MRT. Yan, so ongoing pa rin yung construction para naman po sa lifter. Maging dito din po sa kabila, hindi pa rin po natatapos. Yan, dito naman po sa bus station, mapapansin natin na naglagay po sila ng paver. At ito din po para sa PWD na tiles, di ba? Panalo, no? Kumbaga may sign na hindi maliligaw yung ating mga PWD. Yan, dito naman po sa Kamuning Station po, may mga nagbabantay naman po na security para secure po yung mga sasakay at bababa dito sa station na to. So wala po magkakaproblema dito. Ayan na, napakaayos po yung pagkakagawa nila. Meron din po tayong halaman. Yung cost pala ng construction dito para sa bus station o bus stop ay umaabot po ng 32.6 million. Ito mga ginawa dito, kasama na po yung signage, yung security pad, tapos yung mga pailaw, mga lahat-lahat to. Ayan, kasama na, maging ito mga tiles halaman. So nagkakalaga po ng 32.6 million. Yan, ang ganda po ng ating bus station dito. Tapos meron pang ganito. Tapos meron din po tayong lalagyanan din po ng basura. Tapos meron din tayong waiting shed, diba? Para sa mga kababayan natin na uupo lang po muna dito habang nag-aantay po sila ng bus. Ayan, ganda po, diba? Tapos meron din po palang camera dito, no, para secure po yung mga sasakay po dito. Ayan, ganda po ng station. Kaya sana more station pa po ang mapagawa ng ating administrasyon sa tulong po ni PBBM. Yan, dito naman po tayo sa southbound sidewalk. Yan, kung mapapansin nyo din po naman yung sidewalk natin ay napakaluwag, diba? Kasi ito yung tiles din naman po. Yan, para sa mga bulag po o PWD. Yan, saka maliwalas po itong ating footbridge, diba? Mas maganda naman. Tapos may mga halaman pa. Medyo may pagkasosyal yung ating footbridge na ginawa dito. Tapos with elevator pa, at saka mayroon pang lifter na kasama, diba? Saan ka pa? Kompleto na. At saka madali lang pong daanan, walang kapagod-pagod pagka ikay dumaan dito. Kasi itong footbridge pa, malaking din tulong dahil dito sa ginagawang residential, diba? Hindi mahihirapan to yung mga uupa dito, kukuha po ng bahay, kasi meron po silang malapit na footbridge na dadaanan, diba? Yung sidewalk.
Tapos meron din po pala tayong janitor na naglilinis dito para ma-maintain yung mga dumi dito, no? Ayan. So may tagalinis din. Yan, ito naman po ang papunta naman po sa southbound. Yung mga pupunta naman po ng papuntang MOA o Pasay o saan man kayo papunta. Yan, tapos ito yung daanan. Tapos ito naman po yung may elevator naman. Sayang step dito mga tropa, hindi siya nakakapagod, no? Yun doon sa kabila, pagod ka eh. Isang akyat mo pa lang, pagod. Tapos doon din sa Mount Kamuning, mas marami pong step. Ito sakto lang, oh. Sakto lang yung step niya, hindi masyado mataas. Ang proyektong Kamuning Footbridge at Bus Station ay nagkakahalaga na 87.3 million upang maitayo. 54.7 million para sa footbridge at 32.6 para sa istasyon ng bus. Ito ay itinayo sa pamamagitan ng isang joint venture ng Unimaster Conglomeration Inc. at Dragonheart Construction Enterprise Inc. Ang construction para sa proyekto ay nagsimula noong October 2025 at nagtapos noong Pebrero 2026. Ang bagong tulay ay magbibigay ng direktang daan ng papunta sa plataporma ng istasyon ng Kamuning Busway na hiwalay na istasyon ng MRT 3 GMA Kamuning. Samantala, pinalitan ang mga waiting shed at mga karatula ng isinaayos na istasyon ng bus ng Kamuning. Ang istasyon ay meron ding mga nakalaang security pad at mga outpost ng tauhan ng istasyon at mga tactile tiles upang tulungan ang mga pasaherong may kapansanan sa paningin. Noong Hunyo ng nakaraang taon, inatasan ni Marcos ang kagawaran ng transportasyon na gibain ang lumang tulay ng Kamuning at palitan ito ng mas ligtas, mas eksklusibo at angkop para sa mga commuters sa disenyo na naaayon sa mga pamantayan ng pangkalahatang aksesibilidad. Yan sa mga tropas, ito po muna yung update natin dito sa bagong bukas na New Kamuning Footbridge na kakagawa lang po ng March 5. Yan, maraming salamat po guys. Yan, maraming salamat po sa mga kababayan nating sumusuporta at walang sawang sumusuporta kay JR Doria TV mula Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa po. Naway mag-iingat po kayo at pagpalain po kayo ng may kapal. Ingat-ingat po kayo mga kababayan. Thank you. Ito, nag-update lang po tayo sa mga ganap dito sa Pilipinas, infrastructure, pasyalan at etc. Yan, ingat-ingat kayo mga kababayan ha. God bless po. Pagpalain po kayo ng may kapal. Always.